buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ng laging nadarama ko. Kabiguan na naging dahilan, naghahanapan ng liwanag. Layaw na laman, siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Kabiguan na naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw na laman, siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Pag tayo po'y nagtitiwala sa habag ng ating Panginoon, palagi tayong magre-rejoice dahil yung kaligtasan higit pa sa mga pagsubok mo. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save, but your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save, but your name. Pinakikita na ng Diyos. Dito sa mga first world country na ito, pag tinatamaan ng tornado, ano itsura nila? May pagkakaiba ba sa Pilipinas? Yung bansa natin minamaliit. Yung bansa natin bagsak, ganito, bagsak sa ganyan, bagsak sa ganyan. Pero dahil sa Diyos natin, dapat ipagmalaki pa rin natin na may Diyos tayo. Sa bansa natin, ang Diyos natin ang mumuna. Sa bansa natin, nandun ang kamay ng Diyos. Sa bansa natin, nandun at pinuproteksyonan tayo ng Diyos. Gusto natin ma-preserve yung ating lahat ng meron tayo. Maging simple po tayo. Yung knowledge, yung understanding, yung wealth, kung ano ang possession natin na matatawag, simplihan lang po natin. Huwag nating iyabang yan. Ang iyabang po natin, ang salita ni Lord. Iyabang po natin kung saan mag-glorify si Lord. Are you in bondage? Keep hearing the Word of God. Keep heaping up the Word of God, because only through the Word of God and with the power of the Holy Spirit are we able to apply the Word of God. And we keep on applying, obeying to show our faith, because in our obedience, then we show our faith, then we reach that momentum of freedom.
And when we are in the freedom zone, by this time, tomorrow, dadating po ang prosperity and abundance. Sinabi ng Panginoon yan eh. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Meron at meron talagang mananakit po sa atin whether you like it or not. Pero hindi po pwedeng bastang daanin po natin sa init ng ulo at magalit po tayo. Otherwise, yung plano po na Diyos para sa atin ay hindi po magpupush through. To maintain our coolness, we have to stick to God's plan. Nilalabanan na natin yung gustong pumasok sa buhay nila. Sa inyong mga parents, I'm so proud dahil tinatry niyo po yung mga anak niyo nandyan. But this should not be the end. It just should be the celebrate the presence of the Lord. He is here, the Holy One, so let Him be adored. He is here, to worship Him is such a sweet reward. He is here in our midst. He is here. He is here. He is here. Let's celebrate the presence of the Lord. He is here, the Holy One, so let Him be adored. He is here, to worship Him is such a sweet reward. He is here in our midst. He is here. He is here this time. He is here. Let's celebrate the presence of the Lord. He is here, the Holy One, so let Him be adored. He is here, to worship Him is such a sweet reward. He is here in our midst. He is here. He is here. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord! Sa pong mapagpalang gabi sa inyo po lahat, on behalf of our beloved Bishop Louie and Pastor Norma, maraming salamat for this wonderful opportunity na binigay po ng ating Panginoon para minsan pa makapaghayag at makapag-share po sa inyo ng salita ng Diyos. Of course, higit sa lahat, salamat po sa ating Panginoon for allowing me to stand before you. So hoping na marami tayong natututunan, nakakasunod po tayo, nakakapag-take down notes po tayo para once in a while nababalikan po natin yung lahat ng ating pong napag-aaralan po every Thursday po. So sa hindi pagtatagal mga kapatid, we have a new topic na binigay ng Panginoon sa atin. Pero bago po lahat, tayo po muna manalangin po. Yuko natin ang ating mga ulo. Lord, once again, we thank you so much for this wonderful night na binigay niyo sa amin na muli makapag-aral ng salita mo. Patuloy, O Diyos, linisin mo aming mga puso at isipan. Hayaan mo, Panginoon, Ikaw manguna po sa amin. You feed us with your knowledge and understanding. Panginoon, maintindihan namin ang lahat na sasabihin mo at ito po, Lord, ay ma-apply namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Iliw mo kami sa spirit of error, sa mga technical issues. So, Lord, I pray, mga kasama namin na pauwi galing sa trabaho, umabot po sa aming pag-aaral. Kaya hindi, Panginoon, anoint mo yung abang lingkod, liw mo ko sa anumang mga gawa ng kaaway, at hayaan mo, Panginoon, yung kalooban mo lamang ang aking masabi, Panginoon. Salamat, we claim the victory today in Jesus' name. Amen. So praise God, last week we have talked about how one can be lost inside the house. But meanwhile tonight, the Lord gave us a new subject to talk about, which is entitled, The Crown is Only for the Victors. Now, if you have your Bibles, you can turn your pages in the book of 1 Corinthians chapter 9, verse 25. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now, they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. So for your information, yung pong mga fighters or contenders po, they fight because of the prize or yung pong reward na tinatawag. Or pwede rin po para sa isang posisyon, pwede sa pera, pwede rin po sa fame. Now, meanwhile, ang mga warriors naman po, they join the contest or the war because of the crown. At meron din pong tinatawag na crown para sa mga Olympians po. Sa boxing, of course, sa boxing championships rather, yung pong warring empires, yung sports contentions po, and even yung pong Miss Universe na pageant po, meron din. At meron pong major crown na tinatawag. But take note, yung pong corona or yung pong crown is prepared only for the victors or the overcomers. Why? Because only winners or conquerors are crowned. Sila lang po. And on the other hand, wala pong corona or crown para sa mga losers, sa quitters, sa onlookers, sa mga defaulters, and even sa shrinkers at sa mga stoppers, yung mga hihinto, yung ayaw na dumiretso. Kaya nga po, nakarinig na po ba kayo ng talunan na kinoronahan? I don't think so. Ako wala pa, mga kapatid. What I heard is only winners are crowned. So, ibig sabihin, it is always the winner or the champion that is being crowned. Ang sabi nga ni Eric Sauer, the crown is only for the overcomers. So, that means the crown is for champions, for conquerors, for kings, victors, rulers, winners, or overcomers. Now, meanwhile, in our Christian life, in our Christian journey, God promised a crown for us. As mentioned in 1 Corinthians chapter 9, verse 25, kanina binasa natin. And in Revelation chapter 3, verse 11, ito po, basahin natin mga kapatid. So Jesus said, Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. So, brothers and sisters, God has a crown for you and me. Lahat tayo, meron pong corona po ang Diyos para po sa atin, nakalaan po yan. In fact, there are 5 crowns prepared for believers. But,
take note, they must or we must be overcomers or victors or winners. Now, ano-ano po ito? Yung unang-una pong crown is what we call the crown of rejoicing. Now, ang sabi po sa Luke 15, verse 10, likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Yan po ang sabi ng Biblia. So meaning, sa bawat kaluluwa daw po na naliligtas ay mas grabe po ang kagalakan or ang joy po sa langit ng mga anghel. And I believe, lalo na po ang ating Panginoon, na sinabi nga po na mas sa langit dahil po sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 16, forbidding us to speak to the Gentiles that they may be saved, so as always to fill up the measure of their sins. But wrath has come upon them to the uttermost. Brothers and sisters, grabe po yung pagpupumilit po ni Apostle Paul. Napuntahan po yung mga Gentiles para lang po masolwin sila, para lang po madala sila sa ating Panginoon, mahayagan lang po ng salita ng Diyos. Pero, grabe din daw po ang pagpipigil po ni Satanas. Why? Dahil nga po sa bawat kaluluwa po na naliligtas, ay grabe din po ang kagalakan sa langit. Maging nga po yung nagsosolwin po na gaya po ni Apostle Paul. In fact, in 1 Thessalonians chapter 2 verses 17 to 18, basahin po natin, but we, brethren, having been taken away from you for a short time in presence, not in heart, and devoured more eagerly to see your face with great desire. Therefore, we wanted to come to you. Even I, Paul, time and again, but Satan hindered us. Ulitin ko, but Satan hindered us. So nakita po ninyo kung gaano po kagrabe ang great desire po niya na makita lang po yung mga taga-Thessalonica. Why? Siya po yung nag-soul win po sa kanila. Siya po yung nagdala sa kanila sa Panginoon. But unfortunately, hinadlangan pa rin po ni Satanas. Ganyan po kasi katindi si Satanas. So that means, nagso-soul win ka pa lang, nakahadlang na siya. Pero pag na-soul win mo na, nadala mo na sa Panginoon, hahadlangan ka pa rin niyang puntahan. Why? In 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? So meaning, para po kay Apostle Paul, ang hope, ang joy, at ang crown of rejoicing po nila ng mga apostoles po ay ang presence po ng Lord, yung pagbabalik po, yung pagbalik po niya. At ano pa? In 1 Thessalonians chapter 2 verse 20, for you are our glory and joy. Uulitin ko, malinaw na sinabi ng talata, for you are our glory and joy, ang aming kalawalhatian at ang aming kagalakan. Ibig sabihin, sa talata pong ito ay pinagdidiinan po ni Apostle po na yung pong mga nasolwin po nila ay ang kanilang hope and crown of joy. Yung po yung pinagdidiinan niya. Why? Because in the book of Jude, chapter 1, verse 24, now to Him who is able to keep you from stumbling and to present your faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Ibig sabihin, alam po nila na ipe-present po sila sa presence po ng ating Panginoon with exceeding joy. Kaya nga po yung pong crown of joy ay para lang po sa mga nakapag-soul win at nananatili po sila hanggang sa pagharap po nila sa ating Panginoon. However, the question is, brothers and sisters, ilan na po ang crown of joy po ninyo? Or ang na-soul win po natin? Or meron ka na bang crown of joy? Or meron ka na bang na-soul win? Remember mga kapatid, yan po ang nagbibigay sa atin ng tunay na joy. Ang makawin po ng kaluluwa sa ating Panginoon at manatili. Now, punta po tayo sa pangalawang crown. It is the incorruptible or imperishable crown in 1 Corinthians chapter 9 verse 25. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now, they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. So dito po, malinaw po na sinabi ni Apostle Paul na lahat po na nakikipag-compete sa crown must be temperate in all things.
or mapagpigil sa lahat ng bagay. So that means the incorruptible or imperishable crown is for those who won over temptation. So basically, pag sinabi po nating temptation, madalas po ang nasa isip po natin si Joseph nung tuksain po siya ng asawa ni Potiphar na tinakbuhan po niya, nataliwas po kay David. Kasi po si David, nung makita niya po naliligo po si Bathsheba, ay hindi po siya nakatiis. Natukso po siya. At pinapatay niya po yung asawa po nito at ginawa pang asawa si Bathsheba ng sapilitan. At maaaring nangyari din po sa atin na nagkaroon ka ng tukso sa opposite sex perhaps, at napagtagumpayan mo naman. Meanwhile, ito po si Achan naman ay hindi mapigilan ng tukso nung makita niya yung mga sinamsam na mga ginto at pilak at yung po mga magagandang damit, talagang hindi po siya makapagpigil. At maaari ikaw man ay nagtagumpay na dumating ang tukso sa iyo sa pera na illegal pero hindi mo pinatulan. Kaya tagumpay ka ulit sa tukso. Pero, brothers and sisters, ang hindi po natin napupunan na madalas tayong matukso ay doon po sa pang-araw-araw po na buhay po natin. For example, meron nananakit po sa damdamin mo. Probably mahal mo sa buhay. Madalas po yung pumbibig po natin nang dahil po sa inis or dahil po sa galit ay nakakapagpakita na po tayo ng masama or hindi magandang asal. At kung minsan, sinisigawan pa po natin. O yung iba nga po, wag po kayo magagalit. Napapamura na po sa galit. Kaya yan po yung bantayan po natin ng gusto. Pag sinabi po kasi natin tukso, hindi po yan limited po sa opposite sex lang. O sa pagkain, pati po yan kasama. Bakit ko po sinabi? Ang sabi po sa Luke chapter 17 verse 1, Then he said to the disciples, It is impossible that no one or no offenses should come. Imposible daw na walang dumating sa'yo na opensa or mananakit sa'yo. But woe to him through whom they do come. So, imposible daw na walang mananakit sa'yo. Ibig sabihin, meron at merong mananakit po sa'yo. Mang-iinis sa'yo, mambubuisit po sa'yo in one way or the other. Nakita po ninyo si Moses sa sobrang inis po niya sa mga reklamo po ng mga Israelita. Imagine mga kapatid, ang utos po ng Lord sa kanya, kausapin lang po yung bato. Yun lang ang sinabi ng Lord sa kanya. Pero ano po ginawa niya? Hinampas niya po yung bato. Pinukpok niya po yung bato. Kaya ano po nangyari? Siya mismo ay hindi po nakarating sa promised land. Why? Natuksong mainis. So in other words, kung gusto po natin ng imperishable crown, be temperate in all things. Sa lahat po ng bagay, hindi po sinabing selected few, but in all things. At kasama din po dyan, pati po yung paggastos ng pera. Madalas po, kaya po kinakapos po iba, tangungutan po iba, dahil po natutukso pong bumili ng hindi niya kaya. Lalo na po pag meron po tayong credit card na tinatawag. Now, don't get me wrong, hindi ko po sinasabing masama po ang credit card, pero pag hindi ka marunong magpigil sa sarili mo, yan po'y nagiging isang napakalaking tukso. In fact, sa Amerika po, ayon po sa ibang taga roon, kaya marami po mga tao doon naglalakad po sa kalye, na wala po sa sarili. Imagine, naglalakad ka sa kalye na wala ka sa sarili. Ang dahilan po pala ay dahil hindi mo na po makabayad sa credit card. Ibig sabihin, lubog na po sa utang, sa credit card. Kaya nga po, hindi po masama ang credit card kung temperate ka in all things. Kasi nga po, basically, kung ang iba po, pagka nagka-problema ng mabigat, sa pera damay pati po ang pananampalataya. Kaya nga po, nawawala po yung imperishable crown na nakalaan po para sa kanya or yung pong incorruptible crown ay nawawala. Now, let's go to the third crown, which is what we call the crown of righteousness. Actually po, marami pong dahilan para tayo po'y maging righteous. In Romans chapter 4, verse 3, For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Dito po, the Bible clearly said that ito po si Abraham believed God, and it was accounted to him as righteousness. Then in Romans chapter 4, verses 4 to 5,
Now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. Ulit ko, the wages are not counted as grace, but as debt. But to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. So dun daw sa mga gumagawa ng lahat ng bagay para maligtas, ang bayad po sa gawa niya ay hindi daw po grace, kung hindi debt o utang. Pero doon daw po sa mga naniniwala ay ibinilang na po ang kanyang pananampalataya, yung kanya pong faith as righteousness. So meaning, your faith, our faith in Jesus Christ is accounted to us as righteousness, na katulad po na ating Father Abraham. Kaya lang po, ang paniniwala po ba ni Abraham or ni Abraham ay sa salita lang po at wala na po siyang ginawa at siya po'y nagkaanak kaagad? O saan po ba naniwala si Abraham sa Lord? Brothers and sisters, I just want you to know na marami pong sinabi ang ating Panginoon sa Kanya at lahat po yung pinaniwalaan po niya. However, in this particular chapter, ay saan po siya naniwala? In Genesis chapter 15 verse 5. Then he brought him outside and said, "Look now toward heaven and count the stars if you are able to number them." And he said to him, "So shall your descendants be." So dito po, pinakita po ng Lord kay Abraham yung pong langit. At sinabing sing dami po ng bituin sa langit ang magiging anak po niya. Na kung tutusin, ang pagdami po ay sa spiritual. Pero tiyak na magkakaanak po siya ng isa po kay Sarah. Kaya po sa Genesis chapter 15 verse 6, ang sabi rito, "And he believed in the Lord and he accounted it to him for righteousness." Now, kung ano po ang sabi sa Romans chapter 4 verse 3, basahin po natin, "For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness." Meaning, ang pinaniwalaan po dito ni Abraham ay yung pong magkakaroon po siya ng anak. Kaya lang po ang tanong, naniwala lang po ba siya at wala na po siyang ginawa? In Romans chapter 4 verse 18, "Who contrary to hope, in hope believe," ulitin ko, in hope believe, "so that he became the father of many nations, according to what was spoken. So shall your descendants be." So, ibig sabihin, sa pamamagitan po ng pag-asa, ay naniwala po siya na magkakaanak po siya, gaya po ng sinabi ng Lord. However, pagkatapos pong maniwala, ay wala na po ba siyang ginawa? Yan po ang tanong. In Romans chapter 4, verses 19 to 21, "And not being weak in faith." Ulit ko, ang sabi, "And not being weak in faith." Hindi daw mahina sa pananampalataya. He did not consider. Hindi niya daw kinonsider his own body, yung sarili niyang katawan, already dead, nabatay na, since he was about 100 years old. Malapit na siya mag-100. And the deadness of Sarah's womb. Ibig sabihin, hindi na magkakaanak si Sarah dahil sarado yung womb, or dead daw yung womb ni Sarah. He did not waver at the promise of God. Hindi po siya na-shake, hindi siya nag-waver sa pangako ng Diyos through unbelief, sa pamamagitan na hindi paniniwala, but was strengthened in faith. Take note, but was strengthened in faith. But rather, lumakas pa siya sa pananampalataya, giving glory to God. Verse 21, "And being fully convinced that what he had promised," kung ano daw ang pinangako ng Diyos, he was also able to perform. Kayang gawin ng Diyos or gagawin po ng Diyos. Meaning, tinabihan po niya yung kanyang asawa para magkaanak po sila. Para ipakita po sa Diyos na kahit baog yung asawa niya at matanda na po sila, ay tinabihan po rin po niya. Para lang po ipakita sa ating Panginoon na naniniwala po siya sa Diyos. Meaning to say, ang pananampalataya po o ang paniniwala po para maging righteous po ay mayroon kang gagawin na ayon po sa pangako niya. At doon po tayo magiging righteous sa harapan po ng Lord. So, tsaka na po natin pag-usapan po yung work na binanggit po ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 6 verse 8. Pero mga kapatid, para maging righteous at makamit po yung pong crown of righteousness, ang sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 8, "Finally, there is laid up for me the crown of righteousness,
which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. So dito po, malinaw po na sinabi po ni Pablo, yung pong crown of righteousness to all who have loved His appearing. Ibig sabihin, Jesus Christ's return is imminent. Anytime po yan. At yan po dapat yung pong motivation po natin to remain faithful to God. To be holy, to be godly, and our aim, yung goal po natin is to always please God in all our ways. That is the way of righteousness, so that you are going to receive it when you meet Jesus in heaven. And aside from that, brothers and sisters, in 2 Timothy chapter 4, verses 1 to 4, ang sabi po rito, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead, na siyang huhusga sa mga buhay at patay, at His appearing and His kingdom. Preach the word. Mag-preach daw tayo ng salita ng Diyos. Be ready in season or out of season. Nasa panahon man, wala sa panahon, kailangan maging ready. Convince, rebuke, exhort, with all long-suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Dadating ang panahon, hindi na sila makikinig sa sound doctrine, sa katotohanan, sa tamang doktrina, but according to their own desires. Doon na po sa sarili nilang kagustuhan, because they have itching ears. They will heap up for themselves teachers. Kukuha po sila na magtuturo. And they will turn their ears away from the truth. Lalayo or aalisin po nila yung tenga nila sa katotohanan and be turned aside to fables. Then, ang sabi po sa 2 Timothy chapter 4, verse 5, but you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. So una-una po, sinabi po rito, be watchful in all things. Ibig sabihin, maging mapagbantay daw po tayo sa lahat po ng bagay, lalo na po sa mga evil things. Umiwas po tayo lagi habang nag-iintay po tayo sa Diyos. Second, endure afflictions. Magpakatibay daw po tayo sa kabila ng mga mabibigat po na kapighatian. Huwag kang bibigay, huwag kang susuko, diretso ka lang habang nag-aantay ka sa pagbabalik ng ating Panginoon. And thirdly, do the work of an evangelist. Ibig sabihin, lahat daw po tayo, pati member, ay kailangan pong mag-evangelize po tayo through witnessing. Wala tayong palulusitin na unbeliever. Lahat na kakilala mo, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay. Lahat yan, huwag mong palulusitin. Kailangan kang mag-witness, mag-share ka. Dapat panay po ang patotoo po natin habang naghihintay po sa Lord. Now, pang-apat, ang sabi po ng talata, fulfill your ministry. Brothers and sisters, para po sa may mga ministry, you have to fulfill your ministry. Pero sa lahat po sa atin, ang number one na ministry po natin ay mag-witness or yung pong witnessing sa buong mundo habang nag-iintay po tayo sa Diyos. Next, in 2 Timothy chapter 4, verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Ang sabi, I have fought the good fight of faith. Ipinagbuti ko yung aking pakikipaglaban, yung laban ko ng pananampalataya ko. Next, ang sabi, I have finished the race. Meaning, hindi niya po binibitin ang ministry niya. Nandun po siya, consistent po siya sa ministry habang nag-iintay po sa pagbabalik po ng Lord. Ano ba po ang sabi? I have kept the faith. Nanatili po siya sa pananampalataya. Una, ang pananampalataya po ni Pablo sa doctrine po ay matibay na matibay at hindi po siya na-deceive. Hindi po siya nagpadaya ng ibang doktrina, but rather na natili po siya sa doktrina po niya hanggang sa mamatay po siya. Pangalawa, nanatili po siya sa pananampalataya po niya kahit na alam niyang pupugutan siya ng ulo. Imagine that. Alam niya, anytime, any moment, pwede siyang pugutan ng ulo. Pero nanatili pa rin po siya sa pananampalataya niya. Hinarap po niya yung kamatayan dahil ang inspirasyon niya po ay yung pagbabalik po ng ating Panginoon at maaaring ang nasa isip niya ay hindi man siya bumalik. Magkikita po sila sigurado sa langit.
Just imagine, ganun po yung kanyang motivation na until death. Hanggang sa mamatay, hanggang kamatayan. Ibig sabihin hanggang dulo. Kaya nga as a result, in 2 Timothy chapter 4 verse 8, the crown of righteousness. However, brothers and sisters, let's proceed with the fourth crown. Ito po ang tawag po dito is the crown of glory in 1 Peter chapter 5 verse 4. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. However, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 14, if you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you. On their part, He is blasphemed, but on your part, He is glorified. So that means, if you suffer for the name of Jesus Christ, you are blessed. Mapalad ka. Kahit na nagsasuffer ka, alang-alang sa pangalan ni Kristo, because the Spirit of glory and of God rests upon you. Kaya nga po sa mga tao po na maaari, minamaliit po tayo dahil minsan mabigat po yung ating pagsubok. Pero sa parte po natin ay nag-glorify po ang Panginoon. But in 1 Peter chapter 4 verse 15, but let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, or as a busybody in other people's matters. So now ay wag po tayo mag-suffer sa paggawa po ng masama. So ibig sabihin, meron pong mga pagkakataon na kaya po pala tayo nagsasuffer, not because of trials, but rather dahil po sa paggawa po ng hindi maganda, sa paggawa po ng masama. At ano-ano pong mga kasamaan yan. Andiyan po yung murder na binanggit po sa talata, yung character assassination, yung pong theft or pagnanakaw, or an evil doer, or yung pong busybody in other people's matters. Yung pong ang pakikialam pala sa buhay ng iba ay sapat na para mag-suffer tayo. Yung po, meron po silang sariling agenda. Ang gagawin mo, manghihimasok ka kahit hindi ka naman kasali. Yung buhay na may buhay, pinakikialaman mo. Lahat na lang pinanghihimasukan mo na kahit hindi ka naman hinihingan ng opinion or whatever, pwede ka palang mag-suffer. But you know what, brothers and sisters? In 1 Peter chapter 4 verse 16, yet, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Pero dito daw, pag nag-suffer po tayo, pala bilang Kristiyano, nang dahil po sa pagsunod po sa Diyos, ay wag ka daw mahiya. Wag kang mahiya. Dahil gino-glorify mo daw ang Diyos. Sa pamamagitan ng suffering mo, imagine that, nag-glorify pala ang ating Panginoon. That is why ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 19, therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good as to a faithful Creator. So sa lahat daw po na nagsasuffer ng dahil po sa kalooban po ng Diyos, commit their souls to God in doing good. Meaning, nagsasuffer ka pero instead na magtampo ka sa ating Panginoon, magreklamo ka, magtanong ka sa Diyos, ay gumawa ka pa ng kabutihan sa kapwa mo para sa mabuti mong Creator na walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. However, ano po ang sikreto para magawa po natin ito sa kabila ng mga pagsubok? In 1 Peter chapter 4 verse 12, beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. So, ibig sabihin, ituring mo lang daw pangkaraniwan yung mga maaapoy na pagsubok na dinadanas mo natin. Huwag mong ituring na nakakaiba, na masyado mabigat, ang dinadanas mong pagsubok. Huwag daw po. Ituring mo lang ordinaryo, ituring mo lang pangkaraniwan. At hindi lang po yan. Sa 1 Peter chapter 4 verse 13. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings. Ulitin ko, rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Magalak ka daw, mag-rejoice ka daw to the extent na ang dahilan ay nagiging bahagi ka ng suffering ng ating Panginoon. At kapag nahayag na po ang kanyang kaluwalhatian, ay sobrang kagalakan ang madarama mo, ang mararamdaman mo. That is why at the end,
you are going to receive the crown of glory. Now, for the fifth and last crown, it is the crown of life in Revelation chapter 2, verse 10. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulations 10 days. Be faithful until death. Ulitin ko, be faithful until death, and I will give you the crown of life. Una po sinabi po ng Lord, do not fear, huwag kang matakot. Why? Dahil sa mga sufferings na aabutin po natin bilang Kristiyano, na nabanggit ko po ng una na which the devil's persecution. Alam niyo mga kapatid, sa ibang bansa po nangyayari na po. Though sa atin po hindi pa. Pero the economic persecution, yes. Yung mga insulting words from unbelievers, yes, nangyayari po yan. Nangyayari madalas po sa atin, pero pag nanatili tayong tapat hanggang wakas, hanggang dulo, makakamit po natin yung crown of life. Gaya po ni Apostle Paul, na naging tapat po siya hanggang sa kamatayan. Kaya lang po ang tanong, ano po ang unang step or unang hakbang para makuha po natin, makamit po natin ang crown of life sa bandang huli ng ating buhay? So please listen to me, to all our first-time viewers, napaka-importante po nito para makamit po natin ang crown of life. First is you have to accept Jesus in your life by believing in His gospel for you to be saved. Pag sinabi po natin salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel, ulitin ko, the gospel which I preach to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved. Malinaw na sinabi ng talata, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung pong burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan na kailangan po natin paniwalaan, sampalatayanan po natin yung pong death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalatay, naniwala, wala na po tayong gagawin. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ang daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon. So madali sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya at naniwala, kailangan lakipan po natin yan ng pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa paniniwala o sa pananampalataya lang. Kailangan po natin sundin po yung gospel na yan. Kaya po the question is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, unang-una tayo po'y magre-repent. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins, at naniniwala po ako, kahit mabigat na nagawa mong kasalanan sa Panginoon, marami kang pagkakasala, marami kang kapalpakan na nagawa, for as long as nandun po yung genuine repentance, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok nung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po babautismo naman po sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.
Sa madali sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madali sabi, tayo mababago na po na nabanggit po sa Romans chapter 8 verse 11, ganyan po sa Titus 3:5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, sa lahat po ng first-time viewers po natin, lahat tayo may kahinaan. Ang hirap magbago kung sa ating sarili. Minsan magbabawa tayo ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. So sa susunod na buwan, bumabalik po tayo sa dati. Why? Sa atin lang eh. But you know what? Once you have the gift of the Holy Spirit, or the Holy Spirit mismo, ang nasa iyo, natanggap mo, diyan po yung tutulong po sa atin para mapagtagumpayan yung lahat ng ating pumakahinaan, para makapagbagong buhay ng lubusan. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat mo ng first-time viewers po namin, pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo yung mga ulo, and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay. At idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung ating po mga telephone numbers po sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism or otherwise. Andyan po yung ating mga FB page. Iwan kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So sa pagkakataon po ito, muli tayo po yung manalangin sa ating Panginoon bilang pagtatapos. Yuko natin ang ating mga ulo. Lord, we thank you so much, Panginoon, O God, sa mga salita mo. Ngayon po, pinakita mo po sa amin, Panginoon, that the crown is only for the victors. And Lord, we pray, Panginoon, ang lahat ng crown na ito, Lord, ay matanggap po namin, Panginoon, O God, or kahit isa man lang, Panginoon, ay makuha namin, Panginoon, sa mga crown na ito, Panginoon. Patuloy, O Diyos, gawin mong matibay yung pananampalataya ng bawat isa po sa amin, na katulad po ni Apostle Paul, hanggang kamatayan, Panginoon, ay nanampalataya siya, hindi siya na-deceive, Panginoon, hindi siya nag-waver, Panginoon. Patuloy, O Diyos, ingatan mo kami, Panginoon. And Lord, I pray that you continue to bless us all throughout the week, and we look forward sa susunod na linggo sa mga ituturo mo po sa amin. Salamat, Panginoon. We claim the victory in our lives today. In Jesus' name, amen. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory.